Magandang araw sa inyo mga boss. Ngayon pala mga boss ay meron lang akong isi-share sa inyo na kunting tips lang tungkol sa ating long drive, kasi mas mahalaga ito. Itong tips na to guys ay para po to sa inyo at isi-share ko lang para malaman nyo din. Yung mga hindi pa nakakaalam, ito ang para sa inyo. Sa lahat ng mga merong sasakyan, ito na guys, sundan nyo na lang to para maituro ko sa inyo kung ano bang dapat nating gawin, dahil mahalaga po ito. So sundan nyo lang to guys, at ito naman ngayon yung isi-share ko. Sandali lang naman tong explanation ko na ito, at i-demo ko na rin, tuturo ko na rin sa inyo kung anong dapat natin gawin bago tayo mag long drive. So una nating gagawin guys ay check natin yung battery para maging safety tayo sa ating biyahe, mas lalo at maglo-long drive tayo. Ito ang gagawin natin. Check natin lahat ang kailangan ng ating engine para maging maayos yung ating biyahe, at iwas tayo sa mga aberya sa daan. At siya nga pala mga boss, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe na lang po yung aking YouTube channel, at paki-pindot na rin yung notification bell para updated po tayo sa aking mga panibagong video na i-upload. Maraming salamat. So proceed na tayo guys. So ngayon guys, nandito na tayo sa ating engine, no? So tulad ng sinabi ko kanina, unang-una i-check natin tong battery. So gamit lang tayo nito, itong multi-tester na to, itong multimeter. So syempre bago tayo mag-check niyan, isisit muna natin to sa 20 volt. Sa 20 volt lang guys, kasi 12 volt lang yung check natin. Ayan, 20 volt, 20 volts lang. So siyempre check natin yan, kasi mas mahalaga to guys. Hirap kasi pag nasa biyahe tayo tapos may problema yung battery natin, magkaberya tayo sa daan. So kailangan bago tayo umalis, check muna natin yan kung meron tayo nito. Kasi malalaman mo naman guys kung talagang pasira na siya, mag-hard starting siya. Ayan, o kaya magpipitik-pitik lang yung starter natin doon. I-check nyo rin guys yung mga terminal, baka nagka-corroded lang siya, corrosion. So at siguraduhin natin guys na maigpit tong mga bolt na yan, itong mga clamp nya. So sige guys, test na natin, no? Itong itim pala, dito siya sa ground dyan. Ayan. Tapos itong pula, siyempre sa pula siya, positive. Ito may plus naman yung battery nyo yan. So ayan, ito muna na yung unang-una nating i-check. Ayan, so siya guys. So kapag ganyan, good yan. So i-try ko muna guys na i-start siya, no? At saglit lang bubunutin ko muna to.
So ayan guys, naka-start na yan, no? Parang masilaw, hindi gaanong klaro. So test natin ulit yung black dito sa ground, saka yung pula positive. So ayan guys, kumakarga siya. Ayan. Kumakarga yung alternator natin kapag ganyan. 13.70. Ayan, something gumagana. Mas okay yung ano natin. Kapag ganyan, okay yung battery natin yan. Ayan, kumakarga siya guys. So ngayon, sunod naman natin yung dito. So patayin ko muna. Kapag ito guys ay umabot sa 14 pataas, ibig sabihin sira na yung battery nyo. Kapag umakyat pa ng 14 pataas yan, o kaya 11 pababa na siya guys, sira na yung battery nyo nun. Ganun ang palatandaan dyan. So patayin ko muna guys yung engine natin. Tapos na tayo dito sa battery guys. Okay siya, walang problema yung battery natin. So pangalawa, yung engine oil natin, kailangan nasa level yan. Guys, ito yung dipstick na, no? Mahalaga sa lahat to guys yung langis ng ating makina. So i-check natin yan kung nasa level pa ba siya o kulang na. So yan ang mga dapat natin i-check guys kapag tayo yung maglo-long drive o kahit na city driving lang. Yan. So bagong change oil naman to eh. So maganda pa yung langis. So kailangan guys, yung level natin nito, ilapit ko yung camera natin. Meron ditong dalawang guhit guys, no? Ito empty na to. Mababa na masyado kapag dito yung langis natin. Nakikita nyo ba yung guhit? Nakikita nyo po ba yung guhit guys? Ayan. Kailangan yung langis nandito. Dito sa full na yan. F maximum nya. Dito. Sa pangalawang guhit. So, hindi pa may guhit dito. Dito dapat. Huwag dito sa F. Dito sa may guhit, sa may baba ng F. Ayan. So, kailangan guys, kapag ganyan, kapag kulang na yung engine oil nyo, magdagdag na kayo. Yan lang ang tatandaan natin guys. Kailangan sure tayo na mayroong langis. Kasi mahirap magbiyahe na masiraan sa daan. So, check nyo yung battery, langis, tsaka yung tubig. Kailangan ito guys, kailangan may laman yung ating radiator para maiwasan natin yung pag-overheat ng makina. Check natin yan kung puno siya, at saka yung reservoir natin, kailangan naka-level din yung coolant natin dito. Yan. Hanggang dito lang guys yung coolant nyo, hindi pwedeng puno. Kaya nga may nakalagay na full dyan, ibig sabihin dyan lang, hanggang dyan lang siya. At itong tatandaan nyo guys, kapag sira na tong cap na to, ibig sabihin may singaw na. So may posibilidad na tataas na yung temperature ng makina mo. Kasi tatapon niya na rito sa reservoir yung tubig. Sakaling may singaw dyan, doon magkukos ng overheating. Alright? So kailangan guys, ito siguradong may laman to. Check nyo. Buksan ko muna. Ayan. So yan guys, naka
pure coolant naman to. So kailangan guys gamitin nyo coolant talaga. At yung temperature ng makina hindi niya itataas ng husto. So yan po yung kaya nilalagyan natin ng coolant. Kumbaga may iwasan lang yung overheating. Yan malaking tulong yung coolant sa ating makina. At next naman natin guys na i-check nyo yung sa brakes. Check nyo yan, kailangan naka maximum din siya. Ayan o. Ayan. Hanggang dyan lang din yung level ng ating brake fluid. At ganun din syempre dito sa ating clutch. Kailangan nyo rin yan na level din yung brake fluid natin dyan. Nasa max yung level ng fluids nyo. At syempre guys, yung spark plug natin, check nyo din yung mga spark plug. Yung mga spark plugs natin na apat, check nyo din yan, baka may busted na rin yan. So yan ang mga kailangan nating i-check kapag tayo ay nagbabiyahe, para sure talaga tayo na makakarating tayo sa ating pupuntahan na walang aberya. Tapos yung washer fluid guys, ito check nyo din to. Siyempre kapag minsan din natin alam umuulan, so kailangan natin to para maging maganda yung tingin natin sa kalsada. Iwas tayo sa mga aksidente kapag malinaw yung ating salamin. So kailangan natin ng washer fluid. Saka yung guys, yung power steering natin, kailangan naka-level din siya. Yan ang mga i-check nyo. Yan, kailangan naka-max. Huwag yung pasobrahan, huwag yung sobrahan guys, kasi may posibilidad na baka pumutok yung mga hose ng power steering nyo. Kailangan naka-level lang siya, kaya may nakalagay na max dyan. Yan, tandaan nyo guys, lahat ng may fluid kailangan naka-max lang. Huwag yung kulang, kasi titigas naman yung manubela nyo kapag ganun, o kaya mag-iingay yung power steering, rack and pinion nyo, mag-iingay siya. So kailangan naka-max. Ayan guys, naka-max dapat. Yan. At syempre guys, yung isa pang i-check natin yung mga belt natin. Yan. Tingnan natin kung may mga crack o kaya palitin na bago tayo magbiyahe. Check muna natin lahat yung mga yan para sure talaga tayo na hindi tayo aberya sa daan. At yung mga ilaw pala guys, i-check nyo din. Mga headlight, signal light, park light, saka yung mga tail light nyo sa likod, i-check nyo rin. Lahat po ng kailangan ng sasakyan nyo, i-check nyo po lahat. Saka yung gulong natin pala guys, ayan, importante ito sa lahat din. At saka kailangan meron tayong reserba. So check nyo guys yung hangin nito, baka naman mahina na yung niya, kunti na lang yung laman ng gulong natin, mas magastos naman tayo sa gasolina kapag ganun. So kailangan balance yung hangin natin sa gulong. Kapag expired na yung gulong natin, so kailangan nyo nang magpalit guys. Huwag nyo nang paabutin na bumigay pa sa daan. So yan ang mga tips ko guys na kailangan nyo i-check bago kayo magbiyahe. Kapag manipis na, expired na siya, so palitan na natin ng gulong guys.
At syempre guys, yung pinakahuli dyan, yung driver, kailangan nasa maayos yung driver. Hindi siya nakainom. Kailangan nakakondisyon yung driver natin guys kapag ganyan na nagbabiyahe kayo. Alright, yun yung tips ko sa inyo guys. So hanggang dito na lang mga boss. Pasensya na kayo at ito lang yung na-share ko ngayon kasi lagi tayong busy. So malaga po ito sa ating pagbabiyahe. Maraming salamat po sa aking mga subscriber at sa aking mga viewers at sa aking mga followers dyan po sa Facebook page. Paki-follow na lang po at maraming salamat po sa inyo. At sa mga basher ko po, maraming salamat din po sa inyo. Thank you. Pagpalain po tayo ng may kapal